Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Nalalaman mo, panatag ang kalooban ko. Nananatiling ka sa biyayang pag-ibig mo. Sa puso ko, isa na lamang ang hinihiling. Dalangin ko iyong pakinggan. Di ako humihingi ng mga bagay na yun lang sa'kin. Pagsamo ko'y laging sundin ang kalooban mo. Dahil sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagit sa'yo mula noon hanggang ngayon. Nalalaman mo mga daing ng puso ko. Di ko man sabihin panatag at ligtas sa mga palad mo. Sa puso ko sana lamang ang inilig. Dalangin ko iyong pakinggan. Aking nang tinitiis mga pagsubok na dumadating. Pangako mo na may ito'y makakayanan ko. Sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na parang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagit sa'yo mula noon hanggang ngayon. Di mo iiwanan, di mo pababayaan, Panginoon, ika'y kasama ko. Sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na para bang ulan, sa isip mo pa rin ako mananagan. Dahil sa'yo
mananalig. Pagkatapos buhay ko'y nakalagad sa'yo mula noon hanggang ngayon. Solid. Yes. Solid. Tanging Day of sa'yo. Gloria. Yan, yan po si Pastor Elmer Junela. Yes. Siya po yung nag-compose din ng Pag-alabing Muli by yung kinanta ni kapatid na Angie. Yes. Ayan, nako. Dahil sa'yo. Sa'yo. Magandang gamitin para mananalig. maging pa-contest dito sa iRadio. No? Oo. Kaso hindi pa available yung -1 yan. Oo nga. Kaya tabayanan pa natin si Pastor Elmer kung kailan pa may makukuha niya yung -1 na yan. But anyway, magandang umaga Magandang po umaga po sa inyo sa ating mga lahat. kabayan sa Metro Manila. Ito po ang iRadio Bible Study. Araw po ng Sabado ngayon dito at balilinggo dyan sa inyo. No? Ang Yes. March 6. March 7 na doon. The 7, March 6 dito. Yes. Ayan. Meron tayong mga watchers and listeners right now. Salamat. Alyan, sa nakikita ko dito, si Glyza, DGG Valderrama, si Sister Nelda Valdez, Ay, hello, at Sister Nelda. iba pa. Yan, hindi ko na sila makita dito kasi naka-hidden. Click, tap nyo lang yung video. Kasi pagka hindi nyo tinap, hindi kayo mag-a-appear dito. Yes. Parang Anyway, today, ito pong araw ito mainit na malamig. Mainit na malamig. Maaraw pero mahangin. Tsaka malamig yung hangin na Oo, binabato pag niya. napunta ka sa lilim malamig. Pag nasa araw naman, tama lang. Medyo pag tumatagal na, umiinit na. Kaya doon ka uli sa lilim, pero malamig. Kanina po ay magkakasama kami ni Pastor James, tsaka ni Pastor Sunny, Sister Gay. Meron po kami pinuntahan na funeral service. At isa pong ating kasamahan dito na kababayan na sa church. Ay sumakabilang buhay na rin. Ano po sila ano masasabi natin? Ayun. Napakaganda nung kanyang theology. Iisa lang ang sinasabi ng mga tao. Yeah. Ayan, na siya ay isang mabuti, hindi yung masayahin, matulungin, generous, bungis-ngis. Generous siya. He was a good mentor. Ano pa ba? Kind. Pare-pareho lang actually, sinusulat nila yun Pero, iisa lang. Masayahin siyang tao, full of humor. May ganong mabait na boss. May ganong tao At saka generous siya. Mga empleyado niya sa company niya. Nag-petition siya ng mga Pilipino na kababayan natin para magtrabaho dito na ngayon ay mga successful na mayroon na kanyang status dito sa Amerika. Pero siyempre sabi nga kinukuha na nga ni Lord yung kanyang mga anak na mabubuti para hindi ito madamay doon sa mga I think natapos niya na yung mission niya. Mission niya sa mundo. Yeah. Kasi for so many years, di ba? Ayun. Marami siyang natulungan tao. Yung kanyang maganda yung mga theology nila. Yung mga Iisa lahat ng sinasabi. Yung ari-arian niya shinare niya sa iba't ibang tao. Yan, napakarami. Nagpatayo siya ng church. Ayun. Yung property niya, binigay niya sa iba. Kaya maganda. Okay. Nakubatiin muna natin sila. Tina Tabernilla. Hello, Tina. Happy Sunday sa inyo dyan sa Pilipinas. Andyan din si Erica Kabukian. Of course, si Faye Cabrera. Kumusta na ang iyong
paglalakbay kahapon. Stay. Kasama sila Mami Luz. Yan. Saka sila Kuya Arthur Sales. Mm-mm. At nandiyan din si Sunny Salubayba Tabernilia. And of course, nandiyan si 24/7 Myla Sarmiento. Yan. Hello. Happy Sunday. Anong oras na ba doon ngayon? 5, 6, 7, 8, Oo. 9. Speaking of that, ano po, by Papalit ng next oras week, dito. magpapalit na pong oras namin. Ano? At i-announce din natin yan sa iRadio sa Spring forward na. Monday. Mhm. So, bali, ang iRadio, nag-uumpisa tayo ng 7 o'clock ng gabi rito, which is 10. 4, 11, ano oras ba doon? 7, 8, 9, 10, 11. 11 dyan. Bari, 11 ng umaga dyan. Ngayon, sa... Pagdating ng Lunes, Oo. babalik na sa 10. Kailan ba yung oras? 14 yun 14 yata, 15. 15. Tama-tama, Lunes. March 15 po. Hindi, sabihin na nating 14, no? March 14, yan yung midnight, madaling araw. Ng 2 a.m. Sunday po yan, ng madaling araw dito. Magbabago po yung aming oras na mag-move forward kami. Spring forward tawag doon. So, this means to say, kung kami nag-uumpisa po ng alas 7 ng gabi dito, apat na oras po yung... Hindi, bilang lang natin yun. Oh, Pero, hindi. Bali, ano yun? Ilang oras ang difference? Bali, sa kanila yon is yung 7, Mga 8, 9, 10 a.m. 11 sa kanila. Yung dati, yung ngayon, Ngayon. Kaya magiging 10 a.m. Oo. Ngayon, mag-uumpisa tayo ngayon ng 7 o'clock. Bali, magiging 10 o'clock naman din Oo sa nga. inyo. Yun nga sabi natin, di ba? Oo. 10 a.m. Yan. Yan, mas maaga na. Starting po ng ng next week. Which is Tuesday na sa kanila. Tuesday sa inyo dyan. Dito naman Lunes. Alas 10 po ng umaga ang aming start ng broadcast na ngayon. Dahil magmumove No, po. alas 10. Ay, alas 7 pa rin ng umaga. Sa kanila. Oo, 10 a.m. doon. Sabi mo alas 9. Hindi, sabi ko 10. Alas Yun 10. na nga. Kanina pa natin inulit-ulit. ikaw nalilito eh. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Ikaw pa ulit-ulit. Ay, Ayan na naman 10 tayo. a.m. Anyway, bago tayo magsabunutan dito, tawagin na natin si Pastor Ayan, James. ayan na. Si Pastor James ay nakatingin pa sa akin ngayon. Ayan. Pastor James, nandiyan ka na ba? Wala pa ata. Hindi pa natatawagan eh. Hindi kinakausap yung spirito niya. Baka nandiyan dyan eh. Ayan. Ayan. Nox. Pastor James. Pakipatay. Ayan, yan. Patay na raw. Patayin ka na raw. Yung patay. Hindi, yung isang telepono. Oo, Ayan, nagpi-feedback. nagfi-feedback ka. Kami pala. Ayan. Ayan. Yung Okay ano na? yan, naririnig eh. Naririnig namin. Oo. Ayan. Nagpi-feedback dito eh. O ngayon, wala? Wala na. Ayan, okay na. Ayan. Ayun. Oo, hindi ko na pinapakain eh. Kinakain mo na si Jeremiah nung Opo, cookies. binigay ko na po yun. Naubos ba? Naubos yung cookies. Hindi pa. Hindi ko na alam kung saan natago eh. Nandyan lang sa tabi-tabi. Hindi niya papakita sa iyo. Nung binigay ko, oops, nakalimutan ko yung phone ko. So, bumalik na naman ako sa kotse. Oh, Pastor, huwag mong kakalimut. Talabot na. Pastor James, next week, iba ng oras natin ha. Oh, yeah, I heard you. Yeah. Oo. March 14, at Bali, 15 Bali, sa paano naman kanila. tayo oras yata dyan sa Bellflower sa Cabaldion eh. Siyempre naman. Mukhang hindi yata eh. Di ba? Hindi, tinutukoy ko yung ating mga kapatid okay. sa Pilipinas. Oo. Okay. Oo. Bali, katulad nito, ngayon alas 5, bali 5, 6, 7, 8, 9 ng umaga doon, di ba? Magiging alas 8 na doon. 9:15, bali 8 o'clock ng umaga na ngayon doon. Magiging, next week, magiging alas 8 na doon. So, No. Anong alas 8? Yung oras nila doon. Yun ngayon. Basta nalilito ito. Ito kanina pa kami nagtatalo Hindi, nito. teka. Ngayon, anong oras doon? Bali, diba? 5, 6, 7, 9:15. 8, 9. Oo. Ang pinag-uusapan natin, Wala ito, Pastor. hindi yung Bible study pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay yung ating daily iRadio. Hindi, Yun. pinag-uusapan natin yung Sabado. Ay, kala ko. Pareho lang yan. Basta importante mga na kapatid, broadcast. pasensya na po kayo. Galing kami po sa
sa isang lugar na Ayan. Ay, nako. yung mga Ang kulit tiyag nito, namin sandali lang, ganito. Pastor. Sasabunutan ko lang. Di ba sabi ko sa inyo, huwag natin pag-uusapan yun dahil yung Ayan, tiyag nito. si Junisha. Si Junisha. Uy, quiet eh. Ayan, hello kay andyan si Chiki. Mhm. Good morning sa'yo. Good morning, Chiki. Aking William. sister Chiki. At saka si Ande. Teacher Chiki Chan. Yan. Yan. Kapatid Ah, ni my sister Jackie too. Chan. Si Surasaida. Okay, nandiyan din si Odette Ayan. Perez. Oo. Good Yes. evening, Odette. Good afternoon pa pala. Ayan. Ay, Okay, ayan. Pastor. Okay, Pastor. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, ating mga taga Pilipinas. Yan. Kumusta po dyan lahat? I hope na napakagandang araw niyo dyan. Dito po ay, alam niyo, nabanggit nga ni Brother Ramon, minsan malamig, minsan mainit, kaya dito po nagkakaroon ng mga sipon. No? Well, anyway, salamat na naman po at naka-tune in kayo sa ating weekly Bible study, no? International Bible Study. Salamat po sa pamagitan ng iRadio, no, sa buhay nila Sister Karim at Brother Ramon, no, na ang salita ng Diyos ay napapalawak natin sa buong mundo. Nakakarating na sa lahat ng dako ng mundo. Salamat po. At sa araw na to, sa oras na to, ang ating pag-uusapan ngayon ay ikaw at ang iyong mirror. you and your mirror. Pinamagatan ko po to, you and the mirror. Kasi napakahalaga po na makita natin mga sarili tuwing paggising natin sa umaga, no, ay of course kailangan tumingin tayo sa salamin upang makita natin ang ating mga sarili kung tayo po ay gwapo o pangit na, no. Kasi ayaw naman natin lumalabas sa ating bahay na titingnan lang tayo ng tao kung ano ba itsura natin. Hindi ba? Kailangan nakasuklay ko tayo, nakapamada, no, naka-belbo, mga naka-makeup, gano'n, no? Mga babae naka-well-dressed, well-groomed, no? Para hangaan tayo. Pero ano pong sinasabi po sa Bible, bakit kailangan maging gano'n ang itsura natin? No? Ito, sabi nga, ang salita ng Diyos ay spiritual. Kaya makikita natin, bagaman in practicality, sinasabi ni Santiago ito sa ating buhay, but there's a deep spiritual meaning about it. So, puntahan natin po, kung nasa inyo po yung mga Bibles, no? Buksan natin po doon sa Book of James, o sa Santiago, no? Sa Tagalog, Santiago. Kung meron kayong mga Bible na Tagalog, Santiago, chapter 1, no? Chapter 1, verses 22 to 25, no? Hindi ko rin alam bakit tinawag na Santiago ang James, no? Hindi James. No? Well, anyway, doon po kina Santiago, no? Makita natin sa verse 22, basahin ko na sa English, sabi dito, but prove yourself doers of the word. Ulitin ko, but prove yourself doers of the word and not just hearers who deceive themselves. 23, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. 24, for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. 25, but one who has looked intently at the perfect law, the law of freedom, has continued in it, not having become a forgetful hearer, but an active doer. This person will be blessed in what he does. May the good Lord bless the reading of His words. Tayo po yung manalangin. Magandang araw po, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat at maraming salamat po. At nawa ay napagtipon-tipon nyo naman po kami sa oras na to na makarinig ng iyong mga balita po sa amin. Nawa po ay makarating po sa amin ay mga salita na may pagkakaunawa, klaro, at ito yung magamit po namin sa aming buhay. Gaya po ng salita na narinig namin ngayon na we should be doers. Hindi lang po kami takapakinig. Salamat o Diyos. Nawa po'y gamitin niyo rin po ako upang sa ganun ay may pahayag ko po ang spiritual na meaning po ng iyong mga salita na naipahayag po sa aklat po ni Santiago. At po tinalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. Amen. Okay. So mga kapatid,
marami, gagamitin ko siguro ang pangalan Santiago kasi yung James kasi parang tinatawag ko sarili ko eh. Anyway, in the book of James, makita natin kay Santiago, hindi siya yung doctrinal, no? Hindi siya yung doctrinal writer, but he's an ethical writer. It regards about how a man should perform or acts in the outside world, no? Ethical. Alam niyo kung bakit? Dahil kaya nga sinulat niya ito sa unang-una pang surat niya, no? Ay sinulat niya sa mga nagsitakbuhang mga manampalataya, no? Nung umalis, nung yung mga lumisan, nung yananig ang Panginoon Diyos ang Jerusalem, no? Ay lumisan ang mga iba. At napapunta po sa iba't ibang dako ng Asia. At doon sinulat po ni Santiago. Si Santiago pala ay hindi po yung si James na Apostle James, hindi po 'yon. Ito po yung si half-brother ng ating Panginoong Jesucristo, no? Makikita natin dito kasi sa pagbabasa ng buong aklat ng Bible, no, makikita natin na may tatlo pong Santiago dos o James, no? At they were able to cut down kung sino yung sumulat nito. It is no other than half-brother of our Lord Jesus Christ, no? Sabi nga ni Santiago dito, no, to the as a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, no. So hindi niya sinasabi na ako, I am James na half-brother ng Panginoon. Sabi niya bond servant, katiwala, no. Isa po isang tapat na katiwala ng Panginoong Jesucristo, no. Bagaman nung magkakapatid sila, no, nung medyo bata-bata pa sila, hindi po sila nagkakasama-sama, no? Kasi hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesucristo noon eh. Kagaya ko, nung bata-bata kami, lagi kong kinukutya yung bunso naming kapatid, no? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya na kailangan maging born again ka, kailangan ganito ka. Pinagtatawaran nga lang namin siya noon. Hanggang nung namulat ang aking isipan sa katotohanan, doon ko lang nakita na nakakahiya pala yung ginawa ko sa aking kapatid. No? Kaya nagpapasalamat ako sa kapatid ko na yun, sa aming bunsong kapatid. So dito si Santiago, no, ay sinulat niya ito sa mga taong lumisan o umalis doon sa Jerusalem. Sinulat niya to dahil gusto niyang unang-una, sabi nga dito, kailangan magkaroon kayo ng kagalakan. Di ba? No? Sa unang chapter, sa unang verses, sabi na, kailangan mayroon kayong kagalakan, no, na bagaman dumadating kayo sa pagsubok. But in verse 22, sabi dito, prove yourself doers of the word. Sabi dito, kung titignan natin sa verse 22, no, kung sabi ni Santiago ay ibaba ko yung screen ko dahil prove yourself doers of the word and not just hearers of the word, lest you deceive yourself. Sabi nga dito, ano po yung doers of the word? Sino ba yung mga doers of the word? Ito yung mga taong who translate what they have heard or read into actions. So lang ngayon, yung buhay nila ngayon ang nagtra-translate ng salita ng Diyos. No? Kaya makikita natin, our life as Christians and believers and followers of the Word of God should not only be listeners. Hindi lang tayo tagapakinig. No? Kundi ang buhay natin ay parang gospel, no, na ipapahayag ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi niya, kung tayo lang ay tagapakinig, dinadaya natin ang sarili natin. Why? Bakit? Kahit man sabihin natin, alam ko ang salita ng Diyos, narinig ko na yan, alam ko, pero hindi nakikita ng tao ang ating salitang narinig. No? Doers of the word are people who translate what they have heard and read into actions. Sabi nga po nito ni Vernon McGee, J. Vernon McGee, sabi nito, the gospel is written a chapter a day, but deeds that you do and by word that you say, men read what you say, whether faithless or true, say what the gospel according to you. So it is nasa atin kasi kung paano natin ipapahayag ang salita ng Diyos sa ating buhay. Now, maraming bagay paano may papahayag, pero kailangan may pahayag natin ang salita ng Diyos ng katotohanan. That is why it is so important for us
to have Bible studies at nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos. Yung totoo lamang po. Well, we could hear other things, but remember that those things na ibang narinig natin, dapat naihahambing natin alin ba ang totoo. Nakikita natin anong ko totoo. Kasi kung binabasa natin ang salita ng Diyos, when you read the Bible, no, nakikita natin ang ating sarili. No, it is a mirror. The Bible himself is a mirror. Sinasabi ng Bible kung sino ka, sino ako. Hindi ho ba? No? Sinasabi ng Bible na wag tayong magsinungaling, nagsisinungaling tayo, it reflects, di ba? It is a mirror. Kaya nga kung sa paggising sa umaga at tumingin tayo sa isang mirror, no? Ay makikita natin kung tayo ay maayos o hindi. Less, kung tinignan natin ang mirror at umalis na tayo, walang nangyari, no? Ay ibig sabihin, wala kang ginawa. Wala kang ginawa sa sarili mo. So what does it tell us spiritually? That when we read, when we know, when we listen to the Word of God, kailangan attentive tayo. No? It demands action. It requires a keen attention to the Word of God. Kaya kailangan, kung nandun tayo sa mga Bible studies o sa isang worship, and when the messenger of God, when the preacher, when the pastor or the leader speaks the Word of God, tayo po'y nakikinig. No? Hindi yung, I am guilty sometimes, no? Ano ba dala natin sa kamay natin kapag nagsisermon ng pastor? Is it the Bible or ang ating instrumento? No. Kaya minsan hindi ako pastor, nandito naman yung Bible apps ko eh. Okay. I give you the benefit of the doubt. But I guess, siyempre, iba yung sincerity mo sa Panginoon eh. That's why you check yourself. You check yourself. That's why I like to promote na kapag nasa simbahan tayo o sa church, to tanggalin ng mga, take it away, put it away. Kasi you will see yourself, sino ang mas priority mo? Ang pakikinig ng salita ng Diyos o ang instrumento mo? Kaya, well, I cannot say ko, pastor, nandito ang apps ng Bible ko. Well, that's up to you and the Lord. No, that's up to you. Kaya, mas maganda, mayroon tayo nito eh. Mayroon tayo nito. Para di natin dinadaya ang ating sarili. It demands action and it requires a keen attention of the Word of God. If anyone is willing to do His will, no, he will know about the teaching, whether it is of God or am I speaking of myself. In John 7:17, sabi nito eh. Kasi kung hindi, no, kailangan malaman natin to kung sa Panginoon nga ang ginagawa natin o ginagawa natin sa sarili natin. No. Kaya nga kuminsan, kailangan makita natin ang sarili natin sa salamin eh. Ano bang salamin sa atin? No. Ang salamin sa atin ay ang salita ng Diyos. When you look at yourself, when you read the Bible, and you look at yourself, oo nga no, ito yung sinasabi ng Bible tungkol sa akin. Eh anong gagawin natin kung itong sinasabi ng Bible sa ating buhay? Is there going to be a transformation? Or not? Or kaya, never mind, salita ng Diyos lang yan. I could just do what I want. And some people does that. Some believers does that. Kaya nakikita natin that there is no growth sa kanilang paglakad sa Panginoon Diyos. Nananatili pa rin sila sa lumang buhay. No, because they don't allow the Word of God to translate in their life and become a manifestation of the Word of God. No, dapat ganoon tayo. Ito yung sinasabi ni Santiago o si James na we should be doers of the Word of God. Sabi sa Psalms 34:8, I believe Pastor Sani has preached on this before. Taste and see the Lord is good. Natikman nyo na ba ang Panginoon Diyos? Nakita nyo na ba ang Panginoon o natikman nyo na ba na masarap siya? Believe me, my brothers and sisters, if we put our heart into it na pinagbubulay-bulay natin ang salita ng Diyos, kahit man siguro masakit, napakasarap eh, napakaganda dahil, wow, sabi niyo, ganito ba? Totoo ba? No? Because the truth will set you free. Kung di mo alam ang katotohanan, bilanggo ka. No? You are bilanggo sa mga nangyayari, di natin alam eh.
aanga-anga ka dito sa mundo. No? Tapos pagdating ng panahon, Lord, kasi hindi ko alam eh. That's not an excuse. You are not going to have any excuses before the Lord. Because the Lord has all dispensed everything upang makilala siya. Nandyan ang what? 3 ways we could know who God is. Ang kanyang kalikasan. No? Yung mga tao noon, naniniwala sila may Diyos eh. Dahil sa nakita nila sa kalikasan eh. Tayo, hindi. Bang! Bang daw eh. Ganun daw tayo. Mga kapatid, believe in the Word of God. Number 2 is that we would know God through what? Sa mga tao na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. That's why you have to be very careful who is telling the truth. Kung hindi ang Bible ang kanyang gabay, kung ano-anong mga libro ang ginagamit para tayo mabigyan lang ng mga maayos, magaganda sa ating mga pandinig, huwag kayong maniwala doon. Dapat dito ang basihan ng mensahe ng Diyos, itong Bible na to. Ang pangatlo kung paano natin malalaman sino ng Diyos is through His own word. Tayo mismo ang sumaliksik sa kanyang salita. No? Kapag nakita natin doon, malalaman natin kung sino tayo talaga eh. Ngayon, kung makikita natin kung sino tayo, would you like yourself to be transformed into the image of the Lord Jesus Christ? Kung hindi, then maninitili ka dyan sa buhay na yan at pagdating ng araw, you will be judged. Pero kapag you allow yourself to be transformed by the words of God, no, makikita mo, ang sabi sa Matthew 6, ano sabi sa Matthew 5 verse 13 and 14, ano sabi doon? You are the salt of the world. You are the light of the world. Ikaw na ngayon ay mayroon ka ng pagkalasa sa buong mundo. Ano bakit? Naiba ka sa tao eh. Hindi ka na, the world is monotonous in reality. Pare-pareho yan eh. Tamo, may gadget, lahat sila may gadget. Lahat sila lang, ganito lang. Lahat sila ganyan, pare-pareho. But when you become a Christian, when you become a follower of God, you become different from them eh. Mas masarap ka ngayon, tikman nila. No? Nakakaiba ang lasa mo eh. No? Bagaman ayaw nilang tikman, iba ka. No? Kaya sabi, sir, you are the salt of the world. What does the salt means? May lasa ang salt, nagbibigay ng lasa sa pagkain, di ba? Preservative, you preserve what is your faith is. No? Dapat ganun tayo. Yun ang nakikita. And you become doers of the Word of God. Ano pa sa verse 14, sa Matthew 5, verse 14, you are the light. Nagiging ilaw ka sa tao. Bakit naging ilaw? Ang mundong ito ay puno ng kadiliman. No? Actually, nasa kadiliman tayo. Nag-iilaw lang tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. Because sabi niya, I am the light. No? The Lord is the light. The light of the world. At tayo, dahil nakuha natin yung mga attributes ng Panginoon Diyos sa kanyang mga salita, nag-iilaw tayo. Kaya kailangan, huwag nating itago yung ilaw na yan. No? Huwag tayong tatago-tago. Na kung mayroong pag nagsabing, yung mga Kristiyano dyan, di tas tayo. Be strong in your faith. No? Kahit nakutyain tayo, nakikita yung ilaw tayo. No? Nakikita yung ilaw natin sa kalawakan. No? Nagniningning tayo. Ganun dapat ang buhay natin. When you do that, being the salt and the light of the world, you are now a doers of the Word of God. Ano pa kaya makikita natin dito? In verse 23, if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in the mirror. No. The mirror, mga kapatid, sabi ko nga, it is used here as a picture of the Word of God. No. Yung salamin, itong Bible na to, is the Word of God. It reflects of yourself. When you read and try to know the Bible is, it reflects who you are. There is a danger in looking into the mirror. No. Ang danger niyan is that kapag binabasa mo at wala kang ginawa, no, yun ang danger. Wala kang binago sa sarili mo eh. Like what? Sabi ng Bible, let us be patient, let us be loving. Nabasa natin yun, no? Pagkatalikod natin, dahil nabasa natin, wala tayong ginawa. Lalo tayong nagmura, lalo tayong nagalit, hindi na-apply sa ating buhay. No?
nakakababasa mo lang eh. Actually, minsan humihiling tayo, Lord, can we have patience? Paglabas pa lang natin eh, God gave us a test on patience. Nagagigilatahin na tayo. And something it happens. God wants to check on ourselves eh. Kung gaano natin may papasa yung mga bagay na yan. Paano natin may papasa yung prutas, yung fruit of the Holy Spirit na binibigay sa atin. Humihiling tayo, pero kapag sinusubukan tayo ay umaatras o natatalo tayo. My brothers and sisters, that's why welcome them. All those challenges in life, you welcome them. Bagaman nasa balig ka ng kamatayan, welcome them. Kasi challenge yan eh, para i-prove mo that you are a doer of the Word of God. Kahit na hindi ko gumagalaw dahil pinapakita mo sa tao. No? Even in sickbed, there will be people who are going to be moved by that life. No? Dahil ano nakita nila sa buhay mo? Ang Panginoong Hesukristo. No? Gumagalaw yung salita ng Diyos sa katawan mo kahit na nakahiga ka. Yun na ang nakikita nila. Ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. That is the doer of the Word of God. Pero paano natin magagawa nito, Panginoon, mga kapatid, kung makasarili tayo? No? Sometimes, there is fear. Pinag-aralan natin yung mga worries. Maraming mga pastor dyan, nakaraan linggo, they talk about faith and worries. Mga kapatid, it's high time for us to move step forward. No? Sinasabi ko to sa inyo dahil kasama nyo ako dyan na tayo ay hahakbang sa ganyang bagay. I myself, is going to do that. Dahil nung binabasa ko to, oh Lord, sabi ko, nakita ko rin pala yung mga pagkukulang ko. Kaya gusto ko ituro sa inyo to para hindi lang ako nag-iisa. Lahat tayo. Para marami tayong magiging ilaw. Marami tayong nagiging salt of the world. No? Sabi nga sa book of Jeremiah, no? Isa pang sabi ang Panginoong Diyos sa Jeremiah. Then the Lord said to me, you have seen well. Nakita ni Jeremiah eh. May pinakita ang Panginoong Diyos kay Jeremiah eh. Nakita niya eh. Dinescribe ni Jeremiah yun. Nakita niya talaga. So, you have seen well, for I am watching you. Pinagmamasdan tayo. Pinagmamasdan ng Panginoon ang galaw natin. Kung tayo ba ang mga galaw natin, ang mga isip natin, ang mga nakikita natin, ang mga sinasabi natin, ay ayon sa kanyang mga sinasabi. No? I am watching over my word to perform it. Kaya dapat yung mga salita ng Diyos lang ang sinasabi natin. No? Kasi, alam mo kapatid, kapag ginamit natin ang mga salita ng Diyos, hindi pwedeng banggain ng Diyos ang kanyang salita. Kasi salita ng Diyos yan eh. No? Kaya, save tayo. Save tayo doon. Kaya, quote the Word of God. Dapat marami tayong nalalaman na salita ng Diyos. No? Kung puro for God so loved the world na lang alam natin, no? Puro John 3:16, John 6:16 lang alam natin, I think we need to go farther for that. No? We have to go more than that. No? Kasi, kailangan kasi yung salita ng Diyos, nakikita sa bawat anggulo ng buhay natin. No? Bagaman nakatalikod tayo, kung saan tayo nakaharap, nakikita yung salita ng Diyos eh. That we are working on it, we are doing it. No? Maganda nga yung eulogy kanina ni isang kapatiran kanina, Brother Art eh. Wala silang sinabi kundi ang Panginoong Jesucristo eh, na nakita sa kanyang buhay eh. No? All the attributes, all the things that were seen in that sa buhay ni Brother Art. No? Dapat ganoon tayo. Kaya siya tinawag na si Bong eh. Bong isngis eh. Lagi tayong smiling eh. Kaya siya nakasimangot, di ba? Bong isngis eh. And he cheered up many people. Marami siyang naiangat sa Panginoon Diyos. Kahit gano'n lang kasimple si Kuya Art, no? Ngayon ko lang nakilala na gano'n pala siya katindi. Small but tit, no? Small but terrible siya sa Panginoon Diyos. No? So makita natin that we should be doers of the Word of God, mga kapatid. Kaya kung tinitignan natin ang sarili natin sa mirror, totoo ba ako? Kung meron tayong nakikita sa mirror na meron tayong muta, tatanggalin natin yun. Kung
Di ba? Para pagdating natin sa labas, hindi tayo tinitingnan ng tao. Same thing with our life. No? Mayroon ba tayong patience na kailangan ayusin sa ating buhay? Mayroon ba tayong rudeness sa ating buhay? Yung mga salita natin, kailangan iayos natin yan. Ano? Kasi sa verse 24, sabi dito, sa verse 24, for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Ganyan tayo, mga kapatid, hindi ba? Kadalasan ganyan tayo minsan, okay lang yan. Wala naman nakakapansin sa akin eh. No? Nobody knows me. It's okay, hindi na ako maghihilamos. No? Hindi na ako magsusuklay. Hindi na ako magpapabango. No? Nobody knows me. No, mga kapatid. Tandaan mo, mahal ka rin ng Diyos eh. Kahit ganyan ka. Bagaman siguro wala kang pambili, okay lang yun. Pero kahit man nangangamoy ka, no? Kahit man di ka nagsusuklay, ang nakikita pa rin sa'yo, ay yung kagandaan loob mo, may puso ka. Pusong Diyos, tinatawag doon. No? Kaya mga kapatid, when we look ourselves into the mirror, don't be so quickly or hasty as you look into the mirror. Ano ibig sabihin ito? When we read the Word of God, okay, take time. Take time to read the Word of God and chew the Word of God. Don't treat it casually. Don't go over it hurriedly na, okay, dahil sinabi ni Pastor na basahin ko to for 1 week, binasa mo pero wala ka naman naintindihan. And yan, batok sa akin yan. Alam mo, I told to myself, tatapusin ko ang Bible for 1 year. I made a commitment, Lord, babasahin ko ang Bible at matatapusin ko in 1 year. So, dinivide ko yung how many chapters are there in the Bible. There are 1,189, I guess, or 84 chapters in the Bible. So, divided by 365, almost 4 chapters a day. Kaya-kaya natin siguro yan, natin, 4 chapters a day. Matatapos mo ang the whole Bible. Ako naman, bilis ko. Nag-umpisa pa naman ako doon sa Micah. Malakay. Pabaliktad, Pabaliktad pa ako. Nakarating na ako sa, halos halfway na ako doon sa halfway na ako doon sa Old Testament. Tapos pumunta ako doon sa New Testament. Pabaliktad din. Almost half-half na. February lang na, halos tapos ko. Then one night, sabi ko, nag-iisip ako pauwi ako galing sa church. Naisip ko na, Lord, ang dami ko nang nabasa Pero parang wala yata ako naintindihan na. So, totoo lang, inamin ko yan. As a pastor, minsan nangyari kasi gusto ko mo lang i-prove sa Panginoon na nabasa ko Pero sabi ng Panginoon, parang sabi na, ba't di mo kayo balikan yung Malakay ulit? Mag-umpisa ka ulit. Parang gano'n sabi. So, I went to the Malakay. Binasa ko ulit. Doon ko hinima yung Malakay. 4 na chapters. Hinimay ko yung isang chapter, 2 days ko yung isang chapter, 2 days ko pinagbalik-balikan Kasi marami pa lang akong nakaligtaan Binabasa ko, pero hindi ko niintindi. Gusto ko lang matapos Sabi ng Panginoon, for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Ganun ako Naging ganun ako. So sabi ko, Lord, pasensya ka na, sorry. So binalikan ko. At nabasa ko rin to. Nabasa ko rin itong Book of James. Na ito. So, huwag tayong magmamadali. No? Alam nyo ba yung nagmamadaling kumain, nabibilaukan? Yung nagmamadaling kumain, di niya nalalasahan yung sarap ng luto ng chef. Di ba? Nguya ng nguya. Dapat pala, kapag kumakain tayo, take your time. Chew your food well. At least more than 20 times mo i-chew yung food bago ka naman magkukutsara ulit Enjoy. Ganun ang salita ng Diyos. Ganun ang salita ng Diyos. Kuminsan kasi correct me if I'm wrong, pero ganun, siguro natauhan ako sa sinabi ng Panginoon Diyos Dahil gusto kong tapusin, dahil may gusto kong gawin ulit. May gusto akong gawin maliban sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Correct me if I'm wrong. Dahil sasabihin natin, oh Lord, nabasa ko naman yan Pero in reality, meron tayong gustong gagawin na mas mahigit sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya, my brothers and sisters, doon ko natimbang ang aking sarili kung mas mahal ko ang Diyos o hindi. No? So sabi ko, let me take time to read Him.
let me take time to chew maymayin ang salitang Diyos. Kasi kung hinimay-himay mo yung Lord, ano bang ibig niyo sabihin dito? Kukuha ka ng dictionary, no? I-google mo yung ito ba ibig sabihin nito? Ito ba ibig sabihin ng unang panahon in relation to my life now? Wow! Hindi ba? Ngayon, nakikita mo yon, napapalitan mo lang ngayon mga bagay na hindi kaya-aya sa buhay mo. Dumadami na ngayon yan. Yan ang ibig sabihin na you are now filling up yourself with the Holy Spirit, with yung pagsalita ng Diyos. Di ba napakasaya yan? Napakasarap yan. Umpisan natin sa ating mga sarili. No? Kaya ako po sinasabi to sa inyo dahil ayaw ko lang naman na sarilinin to eh. Ayaw ko lang magyabang na ako lang No, I want everybody to learn this. Kasi salita ng Diyos to eh. Libre ang salita ng Diyos. Yeah. Open ako dyan. Kaya when I went to school sa school namin, ang mga teachers namin noon, graduate ng mga matataas na universidad, no? Seminary. Nagbabayad sila ng mga 500 per unit. Pero nung sila nagturo sa amin, wala kaming binayad sa kanila. Kasi sabi nila, we committed ourselves to teach you for free. Wow! Dahil ang salita ng Diyos ay libre. Oh. Pero kung minsan, sa lumang panampalataya, no, babasahin lang sa ang salita ng Diyos, kailangan may bayad. No. No. Itong kandila, magbayad muna kayo. Oh. Meron bang ganun? Ang salita ng Diyos ay libre po. No, libre po. A person who hears and not a doer is a person of knowledge, whose knowledge of the Bible doesn't lead into action. Pwede marami tayong alam sa salita ng Diyos. That's not a problem. No, hahanga ako sa mga taong ganun. Pero mas hahangaan ko, masasaludo ako sa mga taong ginagamit nila ang salita ng Diyos in action. No? Makikita mo yan. Ano ba ang nasa tao na ina-action nila? When in Galatians 5, when they have love, when they have patience, when they have kindness, no? Kung meron ng mga yan, nakikita mo sa isang tao, they are putting God's word into action. Kaya mga kapatid, mayroon ba tayong mga bagay sa ating buhay na kailangan i-action natin? No? In verse 25, I believe this is the last verse, no? Sabi dito, but one who has looked intently at the perfect law, the law of freedom, and has continued in it, not having become a forgetful hearer, but an active doer, is a person will be blessed in what he does. So, ano ibig sabihin nito? You and I are going to be blessed if we are doers of the Word of God. Sabi nito, is a person who is attentive at the perfect law and the law of freedom. No. Ano ibig sabihin nito? The perfect law is the law of grace. Hindi na yung mga kautusan noon. Yung kautusan na ngayon panahon na to. No. Alam niyo yung if you obey the law, you have freedom. Hindi nyo ba nakita yon? Kasi hindi ka huhulihin eh. Hindi ka huhulihin, hindi ka mapapanis, hindi ka mapapenalize. Why? Because you observe the law. There is freedom in the law. Ang mga iba kasi, ang sinasabi nila, there's no freedom of the law dahil ginagawa nila yung kung ano yung sinabi ng law na do not steal, yun ang ginagawa nila eh. Kaya tumatakas sila, no? Hinuhuli sila, no? Honest citizens do not need the law. If you're honest enough, if you are faithful to God. As lawbreakers laws are meant for lawbreakers. Kaya kung hindi ka naman lawbreaker, wala yung law sa'yo. No? Kasi you follow through. Kung ano sinasabi ng batas, sinusunod natin eh. Hindi tayo nagsisinungaling, no? Hindi tayo nagnanakaw, no? Walang ganun-ganun. Yung ganun-ganun, walang ganun. Wala yun. No? Wala, no white lies. White lies are still lies, no? Kaya nga sabi dito, honest citizens do not need the law. Kasi they are in the boundary, nasa loob sila ng boundary. Sinong huhuli sa'yo na gumagawa ng mabuti? Wala.
Diba? Kasi once you go outside the boundary of the law, doon ka, you are a lawbreaker, kaya ka huhuliin eh. And you'll be punished for that. No? Kaya walang freedom yun eh. Walang freedom ka doon kapag you are a lawbreaker. We do not need to know the Word of God if we are to live for Him. So, we need to know the Word of God. Kailangan malam natin ang salita ng Diyos kung gusto natin mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kasi kung hindi, lawbreaker tayo. Sa unang panahon, no, kaya po, hindi po pinapasok ang Panginoon Diyos at nagkamatayan sila, yung unang henerasyon. No? Kaya nakapasok lang doon sa Promised Land the second generation of yung nalinid ni Joshua. No? No, Joshua was the only one, and Caleb was the only adult first generation who was able to enter Canaan. Was able to enter the Promised Land. Dahil yung mga ninuno nila, yung mga tatay nila ay puro suwail. No? Alam na nga nila eh. Alam nila ang law. Yet they went beyond the law. Kaya yan ang nangyari sa kanila. No? Yan ang nangyari. Moses wasn't even exempted to that because he broke the law. He broke God's heart. No? Kaya tayo mga kapatid, let us be doers of the word. Kung gusto natin mabuhay with all sa mga napag-aralan natin how to become faithful, no? Not to worry, no? Trust in the Lord, then we should be also doers of the word. Bakit? Napaka-importante na maging doers of the word tayo eh. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi, sino ang gagamitin ng Diyos upang makilala ang kanyang kalulutian sa ating buhay? No? God chose you, no? God chose you for a purpose. Everybody got his own purpose from the Lord. Gamitin natin yun. No? Sabi nga dito, it's no disgrace to be ignorant. Okay, parang okay lang yun. Pag ignorante ako, okay lang ako. Yeah, ignorante kasi ako okay lang ako. Pero tignan natin, but it's a disgrace to stay ignorant if you are a child of God. Kaya kapatid, kung alam mong ikaw ay anak ng Diyos, huwag tayong maging ignorante sa kanyang mga salita. Huwag tayong magmangmangan, huwag natin hayaan na naririnig natin lang at nandito lang sa isip natin yung salita ng Diyos, pero gamitin natin sa buhay natin yan. Let it out. No? Let that word of God go out. Use it. No? Use it. Huwag tayong matakot. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, because what? I will be with you. No? I will be with you before them. Sabi niya. So, ba't tayo matatakot? No? Forward lang tayo, forward. So mga kapatid, ito po ang huli ko pong mensahe sa ating lahat. Therefore, prove yourself. Pag sinabing prove yourself, patunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kung anak ka ng Diyos, patunayan mo na ginagampanan mo yung salita niya. At nakikita yung salita ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. At tayong lahat ng mga palataya. And then, not just hearers na dinuloko natin ang sarili natin. No? Kaya tama po si Santiago sa pagkasabi nito. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa ating aralin sa araw na to. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Thank you, Pastor James. May katanungan na dito, Pastor. Yes. Sa Biblia ba ay meron bang tinasabing Katoliko, Iglesia ni Manalo, Kristo. Iglesia o yung El Shaddai, meron bang gano'n na binabanggit sa Biblia? Religions. Yung religions? Different religions. Meron bang gano'n? Well, kung specifically verbatim, kung sinabing El Shaddai, meron yung El Shaddai. Pero yung Church of Manalo, wala. Mga organisasyon, mga pangalang organisasyon, no. Wala. Pero the Church of Christ. Yeah. Pero hindi nahulugan na yun ang pangalan ng iglesia. No? Kasi sinabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church. No? Pero, well,
hindi sa pangalan kasi kinuha ko na na hindi sa pangalan. Pag ginamit mo kasi na pangalan mo yan, parang sinasabi mo, ito na ang totoo. Well, actually, yung kinuha mo yun lang doon sa sa scripture na yun, in different context. So, pero sa Biblia, merong sinasabing Christian. Christians, followers of Christ, as Christians, kasi kinuha dyan sa Christus sa Latin word Christus, which means followers of Christ. Yun. So, naging Christian in English, naging Christian. No. So, kung gagamitin mo yan, you're still linking yourself dun sa salita ng Diyos that you're a follower. So, Christian means a follower of Christ. Yeah. Yes. Okay. Now, i-rephrase ko yung aking tanong. Yung like Catholics, they believe in Jesus Christ. So, are they called also Christians? Yes. Okay. So, Kapag sumusunod ka sa Panginoon Diyos, ang pananampalataya mo ay sa Panginoon Diyos, Kristiyano ka. But again, in Catholicism, no, why they are called Christians, dahil sa ginagawa nila. Pero it's not yung it's not the organization, it's your relationship with the Lord. Naisulat ko to kanina Maganda yung nag-take notes ka dun sa eulogy kanina Even you said that about religion. You know? Religion and Christianity. It is not a religion to practice, but a relationship to experience. yeah. This experience brought to me says it's worth following Jesus. In Catholicism, kaya let us be careful, no, to judge other people. Not because they are in that kind of let's say organization or movement na wala na siyang relasyon. In my student days, I asked that to my professor. Meron ba bang masasave sa Catholicism? Sa mga Catholic? Kasi ang Catholic means universal church. Yeah. It's a universal church. Catholicism means it's a universal church. Meaning, kaso lang, kapag ganun, marami kasing mga bagay in Catholicism which is not according to the book or to the Bible. Pero marami din na sa puso nila ay taos pusong, we cannot judge kaya mayroon din mga taong mayroong relasyon sa Panginoon Diyos. No. So we cannot just now because I was born Catholic. I was born Catholic. Sabi ko noon, tandaan niyo to, mamamatay akong Katoliko, sabi ko. Pero nung narinig kong salita ng Diyos, ano nangyari sa akin? There was the transformation of myself. Dahil hinayaan ko ang salita ng Diyos, no, gumalaw sa aking buhay. Let your mind be transformed, the renewing of your mind, sabi nga sa Romans no? Kasi hinayaan kong salita ng Diyos na dumalaw sa aking isipan at nakita yung katotohanan. At marami din sa mga Katoliko dyan. Hindi lang sila makaalis dahil nga because of cultural problem or cultural tawag ito yung na-hook up and not hook up cultural backgrounds. No. Correct. But again, we cannot judge them. No, we cannot judge them. No. Kaya nga kailangan sa mga tunay, no, sabi ko sa tunay, kasi maraming Kristiyano na Kristyanuhan lang, no, kasi gusto lang may bilang doon, pero hindi naman namumuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Mayroong mga taong not doers of the word. Kaya tayo mga not doers of the word, we have to do our job. No? Na ipakita sa mundo na tayo ay ilaw. No? Tayo yung salt. Tayo yung doers of the word of God. Tayo yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ipakita natin yung katotohanan. No? I hope I answered your question. Yes. Ito lang, just to clarify. Catholics believe in Jesus Christ. Yes. Christians believe in Jesus Christ. Yes. So, therefore, Catholics are also Christians. Yeah, yun tama. Yun ang sinabi ni Pastor. Yeah. So, Catholics are also Christians. Although they have the Okay. different doctrines. Okay. Now,
depende sa belief mo eh. Okay. They believe in Jesus Christ. Okay. Sino kayang Jesus Christ ang pinapaniwalaan nila? Bakit ang Jesus Christ nila nakapako? Ang Jesus Christ ko hindi nakapako. Buhay siya. Yun ang diferensya. We all believe. The word believe. All believe. Demonyo nga naniniwala eh. Oh. Kaya sinasabi ko dito, even kahit hindi Katoliko kaya, they believe in Jesus Christ. Pero sinong Jesus Christ ba ang tinutukoy nila? Kasi ang Jesus Christ nilang Katoliko, nandun nakapako eh. Oh, sitayin nila ako ngayon. they could go against me right now. Pero totoo, ano yung hinahawakan nila ng mga rosaryo? Nandun ang Jesus Christ nila, nakapako. Eh, bumaba na ang Panginoon Diyos eh. Wala na sa krus. Nasa langit na siya. That's my Jesus Christ who died and rose again. Sa kanila nakapako pa rin eh. Now, believing is the same? Is that believing? No. That makes the difference. That makes the same. If your analogy is dahil because of the logic, that's a wrong logic. Oh. I hope you got me, Pastor. No. Kasi I just want to clarify. Kasi yung mga taong, ako alam ko yung sagot. It's just only I want to give break the ice para sa ating mga nanonood. Yung kanilang confusion between Christianity and Catholics. Catholicism, yeah. Yung iglesia ng Katoliko kasi, the Catholics, they have the different doctrines, they have the different beliefs, as you mentioned. Their God is it's still crucified, pero sa atin kasi nag-resurrect na siya eh. So it's a living God. Hindi na yung tayo naka-stick doon sa isang maliit na or yung nakapako sa krus na yeah. It doesn't define you kapag they are Christian or not. They could say they are Christians, maybe pseudo-Christians. May ibig sabihin nun eh, nagkukunwaring Kristiyano. Kasi ang definition of Christian talaga, when you look into the book, in relation to the Bible, they are the followers of God. No? Kaya tayo, sinusubukan natin talaga maging followers of God. And them, because of their doctrines, because of their, kung ano man mga ginagawa nila, naghihinder sila sa pag-follow ng Panginoon Diyos. Kasi sinusunod nila. Yung doktrina nila, I've been there. Nakipag-debate na rin ako dyan eh. Yung nakipag-debate pero sabi ko, basahin natin ang Bible. The Bible speaks for himself eh. Yeah, Pastor, maari din kasi may mga nakakausap ako noon. Maari din na sa mga kapatid natin na Catholic, sa kanila, ang pagdarasal nila ay dun sa mga imahen na nakikita. For them, like yung, sa kanila, it's a reminder na merong Diyos. Let's say, para sa kanila, dahil may nakausap na akong ganun nun eh. Yung nakikita nila na nakapako dun sa krus, it's a reminder that Jesus Christ was crucified and died. Hindi naman daw nila worship, kundi they're not worshiping. It's strengthening their faith. It's not worshiping. Hindi nila wino-worship. So sabi ko, kahoy. so pala kung wala ka nakikitang crucifixion dyan o altar dyan, so it will not help you to strengthen your belief to God. Sabi ko sa kanila. So Okay. sa kanila, Kung naniniwala sa ganito na, dapat sinusunod natin yung ginagawa ng mga Hudyo na tie yung salita ng Diyos sa kanilang daliri, sa kanilang noo, sa kanilang wall. Dapat yun ang dapat nakikita natin sa mga Katoliko. Hindi. But they made their own thing, which is pagan. And those nung unang panahon pa lang, sabi ng Panginoon, huwag tayong gumawa ng mga mahid. And that was from the pagans. yeah. Pinag-combine nila ngayon, the Catholicism, combined pagans and Christianity. Mas maganda, di ba? Parang mabongga eh. Mas maganda. Uy, tingnan mo, in sa aking buhay. Hindi natin alam na gagagawa ng paganism yun.
kagagawan ni Satanas siya. No? Why? Because hindi naman yung gusto ng Panginoon eh. Mhm. Catholicism goes more on works than faith. Mhm. More works than faith. More works than faith. No? Mm. I know that. I've been there kasi I was born. Yeah. Yeah. Born there. Pareho din dito. Lahat naman kami rin. I was born Catholic. My parents are Catholic. I was raised Catholic. But Yeah. I grew up a Christian. Oh. Yeah, and you have seen the difference. Kaya nga mga kapatid, nasa atin we have the ball to roll to them na mga kapatid. Kaya nga kailangan makita sa ating buhay. Kasi hindi tayo papaniwalaan ng ibang tao. Hindi tayo papaniwalaan yung mga hindi pa manampalataya. Kung ang buhay natin ay kasintulad pa rin nila. By name lang tayong Kristiyano because we are not doers. Hindi tayo nag-iilaw, ibig sabihin yan. Yan. So kaya nga sabi ni in this world na ating Kinagagalawan. where we are right now, no. Kailangan maiba tayo dun eh. Our life should be different. Kaya yung sinasabi ni Santiago, no. The ethics of the Bible ang sundin natin. All right. Okay. Thank you. Ayan. All right, Pastor. I hope I have answered some questions and I know marami sigurong will be offended. If the Word of God offends you and try to saksikin you, don't get it wrong. Kasi ang salita ng Diyos nandyan eh. I mean, ganun ako noon eh. I was offended by a brother before, no? Akala nyo, mas marunong kayo sa akin. Graduate ako. Sabi ko, Saint Louis pa. Sabi ko, yun pala, wala akong kaalam-alam. Kakaya. Kasi hindi ko binasang Bible eh. Oo, kaya ako noon. Kaya talaga ako noon. Kaya nung nalaman ko ito katotohanan, the truth will set you free. Alam niyo kung bakit tayo nagkulang dyan? Because ang mga ninuno natin, remember our backgrounds in the Philippines and we have to understand that. We were conquered by the Spaniards. By the cross. Tama yun. Pero with the sword eh. With the sword eh. Kung hindi ka, papatayin kita. No? Kailangan magkumpisal ka. Alam mo, ginamit ka ng mga nun dahil magkumpisal ka sa kanila dahil gusto nilang malaman ng mga chismis nun. Sila pa yung unang chismis eh. Diba? Nagiging espiya, gano'n. And that is why, tamang-tama si Jose Rizal eh. Yung sinulat niya eh. Kaso, umugat sa ating katawan yung kultura na yun eh. It's really, I mean, it took me hard times also to break that. Pero sabi ko, tama ang Bible eh. Sino ba papaniwalaan ko? Ang kultura ko o ang salita ng Diyos? Now, it's up to you to believe. Saan ka ngayon ba maniniwala? Kung ang kultura ko makakaligtas papunta sa langit, so be it. Kung ang Bible naman, ang totoo at nakakaligtas sa aking kaluluwa, dapat dito na ako pupunta. Kung hindi totoo, sino walang mawawala sa akin, hindi ba? Pero kung paano kung totoo ang Bible na sinasabi ang kultura mali? Saan ako? Yes. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul eh. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul when he was going out preaching to the different parts of Asia. Okay. Thank you, Pastor. Thank you. Okay, before we move on and close, hello to Sunny Salubayba Tabernilia. Of course, si Imelda De Castro. Johan Jules Sostiniano. Para Cristobal. Johan Jules. Yeah. Lorna Alejandro, nagpapapray siya kasi may lagnat si Tatay Nestor, yung father niya. May lagnat din siya. May lagnat din yung si Mac Cristobal, yung kanyang partner, at may lagnat din yung anak nila. So, nagpapapray sila. Siguro dahil sa pagod din yan, but hopefully everything is hindi serious na. May nagpa-pray natin ako, may migraine. Si Rejoice. Rejoice yan. Okay na siya. Sabi kay Rejoice na huwag niya kasing sarilin yung migraine. Migraine eh. Sabi mo, your brain. Alis yan. Your brain. Andyan din si Nelia Giwa. Yan. Of course, my sister, Zorazaida. Odette. Salamat sa kanilang mga buhay na nakikinig sa atin. No, si Myla. Purihin ang Diyos. No? Yes.
alam niyo, Brother Ramon, sa nangyaring ito, talaga purihin natin ang Diyos. Amen. Oh. Yeah. Kung di tayo napagababag sa tao. Nagpagabagag. Di ba? May dahilan talaga. May dahilan talaga. Sabi ko, namamanghangap. Lord, sabi ko, iba yung iniisip ko, iba pala yung iniisip ng Diyos. Kaya kita nyo, mga kapatid, how God works in our life for others to be, that His words are going to be heard worldwide. Hindi alam ng ating mga viewer yan, pero it's a good testimony. Yeah. Magandang ano yan testimony next time yan So, pumunta pa ako dyan na mayroon akong sulat ha. Kung kala. Sabi ko, bumalik lahat sa akin. Ayos lang, Pastor. At least, Dahil bumalik sa akin dyan, nagbukas naman ang pintuan ng Diyos. No? yes, maraming... yung pala yun Yun pala eh. Hindi natin nakikita. Kaya talaga, hayaan lang natin ang Diyos gumawa. Let His Word work in our lives and you will see doors will be open. Maraming mapagpapapala yan. Hindi nakaka-relate yung ating mga viewer ngayon, pero next time ikwento mo yan, Pastor, na how did it happen yung ganyan, itong nag-umpisa itong Bible study. Itong nangyaring ito is a history. Yeah. And it's bago ako gawin natin yan bago ko sa 13. Okay, sige, i-mark mo yan at Dito ako dyan. kasi it is a part of history ng iRadio. Yeah. And lagi kong ang testimony ko sa iRadio, itong nangyayari lahat dito, hindi namin plano. Kaya sabi ko, and I very strongly believe that this is orchestrated and directed by God. Kasi lahat ng nangyayari is unbelievable. Yeah. Walang kaplano. You and me, ikaw talaga magsasabi tayong dalawa, hindi tayo nag-usap. Oo. Dumating ka rito and then suddenly ito yung sinabi mong issue, yung issue yung sinasabi mo sa'yo pala bumalik. Oo. Kita mo yan, oh. So that's how God works in a mysterious way. Yan. Kaya, nahuli pa ako. siguro nung pauwi ka, nag-iisip ka, oo nga, ba't di ko inisip? Mali. hindi naman siguro mali yun eh. Sinabi ko, thank you Lord, dahil it opened, na may pintuan na binuksan, hindi ko nakita eh. Oo. Kasi, kailangan mabuksan muna tong pintuan na to bago natin makita yung kanya. Oo. Yung pala yun. Puri ng Panginoon talaga. Amen. Nung ako din na-realize ko, wow, kung hindi pala siya nagpunta rito, hindi pala mangyayari itong bagay na ito. So see how God works? Ang prayer ko, Lord, bigyan mo naman ako ng taong tutulong sa akin. Sino bang binigay sa akin? Pastor din. Ano bang pastor? Manggagawa ng Diyos. Hindi ba sinagot ng Panginoon? Hindi ko alam yung prayer mo. Basta alam ko, narinig ko yung sinasabi mo, pero dumagat lang noon. Kaya nung gabing yun, sabi ko, kailangan yata mag-usap kami ni Kuya Ramon. Sabi ko. Ako pala kinausap. Ayan. Okay, let's kay Tita Connie Clemente. Ayan, meron pa tayo isang nadagdag. Okay. Marami tayong nanood ngayon, Sabi Pastor. ni Sunny, grabe ka po, iRadio LA. Marami po akong natutunan sa inyo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Okay, tayo'y mag-closing na, Pastor. At kahit hindi nyo na po banggitin yung mga pangalan lahat. But, ano may lumilipad? Sige, tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon Diyos, dahil sa iyong kadakilan, dahil sa iyong mga salita na sa hapon na to, sa araw na to ay amin na pagbulay-bulay naman po. Sana po makita sa amin ay yung mga salita na gumagalaw. Nagiging in action po ang yung mga salita sa aming buhay. Sa aming mga trabaho, sa aming pamilya, at sa ganoon man siguro sa aming mga kaaway. Na upang sa ganoon ay makita nilang ang difference ng nasa salita ninyo at sa wala. Purihin ka, Panginoon, dahil iba ang ginagawa nyo sa aming buhay. No? Sinasagot nyo kami sa ibang paraan, hindi ayon sa aming kagustuhan. Dahil lang, iyong mga pamaraan ay tunay at dapat lang po napurihan kayo namin. Dahil yung mga sagot sa amin ay bumabalik sa inyo na may kapurihan. Yes, Lord. Salamat o Diyos at pagbunlakan nyo naman po kami sa
counting oras na napag-aralan namin yung mga salita sa surat po ni Santiago. Yes, Lord. Na maging, hindi lang po kami takapakinig, kundi ginagawa po namin ang aming naririnig na salita niyo. Amen. In Jesus. Dapat kami po yung nag-iilaw. Iniilaw po namin sa mga sarili namin dahil sa inyong mga salita. So oras din po ito, Panginoon, ay aking pong nilalapit ng mga nakikinig at mga kapatiran po namin na nangailangan po ng iyong kamay ng paghihilot sa kanilang buhay. Sina Lina Flor Sales, si Blin Sales, si Filipina Salva, si Maricel Conferido, si Eliza Dofredo Buelto, Lilibeth, si Maricel Cueto, si Adrian Christopher Thomas, si Cherry, Sister Karim, Brother Ramon, si Nestor Alejandro, si Lorna Alejandro, at si Magna Alejandro, si Rizalito, at at mga iba pa, Panginoon, hindi ko mabanggit ang mga pangalan. At lahat ng nakikinig, lahat po, Panginoon, ay aking inangat sa iyong trono ng biyatong mamahal. Mayroon po silang mga iba't ibang mga hinihiling sa inyo. At dinudulog po namin sa iyong trono, Panginoon, ang mga iba na may dinaramdam. Mayroon po silang mga sakit, Panginoon. Hilutin mo sila, Panginoon, ayon sa iyong biyaya at pagmamahal. Bigyan mo sila ng iyong comfort man sa kanilang mga pinagdadaan ng mga sakit. At yun din po ay ipagkaroon na rin po ang kanilang mga pangailangan pang pinansyal. Yes, Lord. Mga doktor o mga gamot na kailangan nila upang sa ganun ay bumalik ang kanilang kalusugan. Amen. Panginoon, nawa sa kanilang pakikinig ay nagkakaroon ng kanilang kalakasan at pagtitibay ng kanilang pananampalataya sa iyong mga salita. Dahil alam ko, Panginoon, ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Mga salitang nagbibigay po ng kaginhawaan sa aming buhay. Kung tapat lang po kami sa inyo at sumusunod. Panginoon, sa mga kapatiran po namin na nangailangan po ng trabaho at naghahanap, yes, Lord, bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang sa ganun ay patuloy na maghanap sila, Panginoon, o mabigyan man lang ng break ng trabaho. Sa ganun nga, Panginoon, mapagpatuloy nila ang mga dapat nilang gawin para sa inyo. yes, Pero Lord, mayroon kayo mas magandang plano po sa bawat isa ng buhay. Amen. Ito ang ating paniksikin. Upang sa ganun nga ay kami po ay umaayon sa iyong mga plano. We have plans, the Lord, but kayo po ang nagdadala po sa amin sa mga bagay na kailangan po namin gawin. Salamat o Diyos dahil sana ang aming pakikinig ngayon ay lalo pang lumakas ang aming pananampalataya na maging doers of your word. Salamat po sa buhay ni Santiago na ipinahayag ito na hanggang ngayon po ay aming nababasa. Salamat din po sa buhay ni Sister Karim at Brother Ramon na dahil sa pagbukas ng iRadio ay ang iyong mga salita ay ngayon ay naririnig na sa buong dako ng mundo. Lalong-lalo po sa aming mga kababayan. Salamat sa kanilang mga buhay na linaan po sa pakikinig. Basbasan mo sila. At sa ganoon nga sa pagpapatuloy ng kanilang mga araw-araw, inyong biyaya ay mapasa kanila. Purihin ka, Panginoon. Alam po ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. Amen. Yeah. Amen. All right. Salamat, Pastor James. Salamat din sa buhay nyo. At sa muli, ay tayo po makikita ulit. Sa Monday, Pastor, meron tayong guest. Ay, okay. No problem. Okay. Gusto ko yan. Kaya, makikinig naman ako. Ayan. Okay. Sige. Pastor James, thank you so much. Thank you, Pastor. Thank you. And Good night. Good night and God Good night bless. po. God bless. God bless. Alright. Yan po si Pastor James Valdez. At na-share po niya sa ating ngayong umaga o gabi dyan sa inyo. Gabi sa atin Umaga dito. sa kanila. No? From the book of James. James 1:22-25. Yeah. Andyan din si Yvonne Justiniano. Ano kaya ibig sabihin niya ng AEAEES? Ewan. Ano kaya yon? Alejandro. Ang topic Okay. natin ngayon is tungkol sa Word of God.
So, kaya ako naitatanong ko kanina, yung Katoliko at ang Kristiyano ay parehong naniniwala sa Diyos. So therefore, ang Katoliko ay dapat ding magbasa ng Biblia. Nagbabasa naman sila pero meron silang mga Bible studies pero ang humahawak lang sa kanila siguro. Sa aking obserbasyon, yung pari lang ang walang explanation kasi marami ako nakausap na mga Katoliko. Ako ay Katoliko Katoliko din. Yung Bible may mga nabawas doon. Sa Bible. Hindi Bible yun. Kasi ang may salita mga ng Diyos nabawas. sinasabi po sa Biblia, hindi pwedeng dagdagan, hindi po pwedeng bawasan. Lalo doon sa Ten Commandments, may nabawas. Yan, hindi dapat. So, ano ko lang kasi, ang punto ko lang doon, the Christians and the Catholics, we believe in the same Jesus or the same God. So, therefore, we also read one book. Ito po yung banal na kasulatan ng Biblia. At dapat ito po ay dapat nating sinusunod at dapat nating isinasagawa. Babasahin lang, hindi po tama. Babasahin, pero dapat ginagawa. Yes. Mahirap po yung binasa mo pagkatapos hindi mo ginawa. So anong natutunan mo? Gaya ng pag-aaral natin sa eskwela, dapat pinag-aaralan natin, dapat ginagawa natin. Sa Biblia, binabasa natin, iniintindi natin, at Isa sa buhay natin. Yes. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpanonood sa ating araw nito ng Bible Study. Huwag niyo kakalimutan po next week. Hindi itong week na to. Hindi to, yung Sa March 15. March 15, March bali 16 sa inyo. 16. Magbabago pong oras po ng Amerika. Kami po ay mag-move forward ang spring isang na. oras. Ano? Spring na kami. So magkakaroon po ng epekto po yan sa inyo. sa buong mundo, hindi lang sa kanila, no? Buong mundo. So magkakaroon po ng adjustment. I-announce po namin next week sa Monday or Tuesday, bali dyan sa inyo ang kung ano yung oras na mag-uumpisa ang iRadio. Kasi used to be kapag nag-broadcast tayo ng 7 o'clock ng gabi rito, bali doon sa kanila ay 11 ng umaga. Yan po ay magiging alas 10 na ng umaga. Okay? So para mas maaga. Baka mamaya Tapos na tapos doon pa na. lang kayo. wala pa sila. Sabi walang iRadio. Bakit? Kasi tapos na sila. Oo. Alright. Okay. Sabi ni Sunny Salubayba, Sunny Salubayba, Tavernilla, sabi niya, marami daw siya natutunan. Yeah, marami sabi niya nga. Praise God. At kung mayroon kayong mga katanungan sa mga Bible studies natin, or itong mga topic natin, pwede kayo magtanong directly. O kaya habang nagsasalita si Pastor James o sinong pastor natin dito, maggawa kayo ng question, i-PM nyo kami at ida-direct namin ito sa ating guest speaker o kung sino man yung pastor natin. Yes. Okay? Tayo magpapaalam na at maraming salamat po sa inyong Thank you once pagsubaybay. again. And we hope na kayo po ay na-bless sa salita ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang salita ng Panginoon Diyos ay buhay at yan po ay singtalas ng double-edged, yung magkabilang talim ng espada na tumatago sa ating puso at sa ating kaluluwa. Yes. Lagi po natin ipamumuhay ang salita ng ating Panginoon at mahal na mahal tayo ng Panginoon Diyos. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Hanggang sa muli. Good night po sa inyo. Good night. At good morning naman. Good morning. Enjoy. Aawitan po Enjoy. tayo ni Pastor Francis Coronel ng My Hiding Place TV. At ito po ay para sa inyong lahat. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang.
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan mong lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magkunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.